Ngayong meron ng 2-week ceasefire sa pagitan po ng US at ng Iran, marami ang umasa na makakadaan na agad ang mga barko sa Strait of Hormuz. At siyempre, ang magiging resulta dapat niyan ang agarang pagbagsak ng presyo ng langis. Pero mukha pong hindi yan ang nangyayari. Sa datos po ng shipstrack.com, kitang-kita na nakabara pa rin ang karamihan ng mga barko sa loob po ng Persian Gulf o kaya ay sa labas po ng Strait of Hormuz. Yan po ang nakikita niyo mga tuldok sa mapang yan. Sangkaterba po sila at kumpul-kumpul. Yan po yung mga barko na hindi makadaan. Yung mga nakadaan lamang ay mangilan-ngilan lamang. Ito pa, sa website naman ng hormuztracker.com, hanggang ngayon, merong halos 2,000 barko, 1,900, na trap pa rin sa Persian Gulf at hindi po makalabas. Samantala, may 300 barko na nasa labas naman ng Strait of Hormuz na hindi naman makapasok. Bakit ganun? Akala pa naman natin solved na ang lahat dahil po sa ceasefire na yan. Una kasi, kinokontrol pa rin ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Ang bawat dadaan kailangan may malinaw na paalam mula po sa Iranian military. Kaya't hindi pa rin talaga completely open ang Strait of Hormuz. Pangalawa, nag-anunsyo ang Iranian state media na suspendido na ngayon ang tanker traffic sa Hormuz dahil lumabag daw ang US at ang Israel sa kanilang kasunduan matapos nga bombahin ng Israel ang Lebanon. At pangatlo, kahit pumayag ang Iran, takot pa rin tumawid ang maraming barko. Bakit? Balik po tayo sa website ng hormuztracker.com. Lumalabas kasi karamihan ng mga shipping insurance companies nagkansela o nag-withdraw ng tinatawag na protection and indemnity insurance dahil po sa takot sa gera. Importante po yan para makabiyahe. Kung wala kanyan, hindi papayagan yung mga barko na bumiyahe o dumaong sa mga pantalan. Ang problema dyan, kahit magbeso-beso ngayong araw ang magkabilang panig, ilang linggo pa rin ang bibilangin bago kikilo sa mga insurance companies dahil po mga segurista ang mga yan. Ang tinatawag nga na war insurance, 8 beses pong tinaas ng mga insurance premiums. So, paano naman tayo? Hindi ba nakipag-usap na ang ating DFA at yung bansang Iran at papayagan na raw yung mga oil tankers na Philippine flagged o rehistrado po dito sa Pilipinas na tumawid na doon sa Strait of Hormuz? Sa unang tingin, parang nga namang sobrang good news. Pero gaano ba kalaki ang epekto niyan? Para po malinaw, tinawagan namin ang Marina, ang Maritime Industry Authority. Simple ang tanong, ilan nga ba ang mga oil tanker na Philippine flagged o rehistrado sa Pilipinas? Yan kasi ang papayagan daw ng Iran na dumaan sa Hormuz. Ayon po sa Marina, 16 lamang ang mga tanker na may bander ng Pilipinas sa buong mundo. At sa 16 na tanker na yan, 2 lamang nasa Persian Gulf. Ang ibang oil tanker na makikinabang sana sa kasunduang yan, meron pong ibang biyahe sa ibang customer sa ibang rehiyon. At ito pa, sa 2 Philippine flagged oil tankers na nandun ngayon sa Persian Gulf, ang isa po sa kanila magdadala po ng krudo hindi sa Pilipinas, kundi sa India. Ito po kasi ay mga tanker na pribado ang pag-aari at inaarkila ng iba't ibang kumpanya o iba't ibang bansa. So sa madaling sabi, hindi palibas sa Philippine flagged ang oil tanker ay nagde-deliver yan ng krudo dito sa Pilipinas. Katunayan, bihira daw silang dumadaong sa Pilipinas. Sa kubuan kasi, karamihan po ng ating mga inaangkat na produktong petrolyo ay yung mga refined products na gaya po ng diesel at gasolina na halimbawa galing po sa South Korea o sa China. Dito lang po sa Southeast Asia. Maliit lamang na porsyento ng ating inaangkat na crude oil ay rekta galing sa gitnang silangan. Isa lamang naman kasi ang ating oil refinery sa buong bansa. So sa madaling salita, bagamat good news ang kasunduan ng Iran at ng Pilipinas para padaanin yung mga Philippine flagged na oil tankers, sa kabuuan, hindi rin pala ganun kalaki ang epekto nito. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.